Marcos Jr. umamin na. Naku po, ito na ata yung inaantay ng lahat na nagawin ni Marcos Jr. At ito, talagang ipinamukha sa taong bayan na totoo nga ang mga binibintang sa kanya. At ito, si Congressman Fernandez dinaan ho sa pera or nagbo-vote. Alam ko, bawal to Pero may kumakalat pong video na itong harap-harapan pong sinabi ni Fernandez, ni Kong Fernandez na bibigyan niya ng pera ang mga supporters niya. Naku po, grabe naman nito. Ang tindi naman. Ang pagkakaalam ko, pinakabawal to kaya siguro ni Rush yung yung akap. Kaya siguro ni Rush yun. So eto na nga ba yung sinasabi natin na baka gamitin yung pera at pondo ng taong bayan sa pamumulitika or pamumulitiko or pagtakbo bilang kandidato ng mga buayang ito. At ito yung sinabi ni Marcos Jr. na gusto ni Duterte daw na pabagsakin ng kanyang administrasyon. So bigyan din po natin ng komento yan. Dito lang yan sa Jay Guevara TV. At syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang niyo yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So tindi ng mga pag-uusapan natin. Siguro mas unahin natin tong kay dito sa sinabi ni Bongbong Marcos na kaya daw nagkakaganyan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, gusto lang daw siyang pabagsakin. Eto duda ni Pres Marcos, ginagamit ang issue sa 2025 budget para patumbahin ang gobyerno. Gago! Ang galing connected. Connected po yung huling pag-uusapan natin dito sa unang pag-uusapan natin. Duda yan. Yan ang mga sakit ng mga yung mga tamang duda. Yung mga advance mag-isip na umaabot sa planetang Mars. Duda? Bakit ka duda, Dudong? Bakit na puro ka duda? Anak ng teteng, hindi natin maririnig dito. Tina-target. Ngayon, duda. Tapos plano. Anak ng teteng naman yan, So ito, pag-usapan natin to. At ngayon sa ating pangunahing balita, naniniwala po si Pangulong Marcos Jr. na tila bababala raw ang kontrobersya tungkol sa 2025 national budget para daw patumbahin ang gobyerno at ituloy ang destabilisasyon. Patumbahin ng gobyerno. Anak ng teteng na yan. Pinag-i-explain lang kayo pinapaayos sa inyo yung trabaho. Dapat nga magpasalamat pa kayo doon dahil nakikita ni Pangulong Duterte yung pagkakamali nyo na gusto niyang ituwid nyo yun. Anak ng teteng dahil mahirap talaga pag makitidutak, no? Sa Pangulong Jr., ito ra po'y bahagi ng planong destabilisasyon sa pamahalaan. Ang sinasabing paghahain daw po ng petisyon sa Supreme Court para ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Grabe. Alam nyo, unang-una, Marcos, kung ito, nasabi ko na rin to sa ibang video, kung gustong patumbahin ng Duterte yung administrasyon niya, dapat yung administrasyon mo, dapat nung unang taon mo pa lang. No, nung unang taon mo pa lang, wala ka na dyan. At hindi na ikaw yung presidente. Bakit ngayon? Kasi nga, patagal ang paninilbihan mo. Totoo, hindi ka naman naninilbi. Patagal ang pagiging presidente mo sa Pilipinas, parami yung ginagawa mong kabulastugan na talagang harap-harapan mong ginagago ang taong bayan. Ang tingin mo nga sa amin, para kaming mga tanga
Biruin mo ang lalayo lang yung sa confidential fund, yung sa flood control, sa PhilHealth, sa Maharlika, asan na yun ngayon lahat? Wala ka man lang ginawang aksyon doon at wala ka man lang ginawang explanation para sa taong bayan. Tapos ngayon sasabihin mo, duda, ano na namang klaseng diversional tactic yan? Pag nabibisto kayo sa ginagawa nyo, sasabihin nyo, duda. Duda agad, anak ng naman. Aminado po si Marcos Jr. na wala silang contingency plan sakali pong katiga ng Supreme Court ang petisyon ng dating niyang Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez at Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Pero kumpiyansa ang Pangulo na wala silang nilabag na batas. Siya daw po ang nagbasa mismo ng 4,000 pahina ng naturang General Appropriations Act pero hindi niya raw po makita ang tinutukoy na mga blank items. Sinabi na po noon ni Marcos Jr. na nagsisinungaling si dati. Paano, anak ng teteng, paano mo may kita yung blank isaga-aga yung sinasabi mo? Look. Hindi mo talaga may kita yun. Doon kasagaan nagbabasa. Doon kasagaan nag-react. Ang kinu-question sa bycam. So paano mo may kita nga naman yun? Kahit naman ako, ang pinapabasa sa'yo ng teacher mo about sa science, ang binabasa mo about sa math. So hindi mo talaga masasagutan at di mo talaga makikita yun, no ka ba? Ginagawa mo na naman kaming tolonggis Ginagawa mo naman kaming tanga kayo talagang di makikita yan, anak ng teling, nasa gaa ka. Pangulong Duterte matapos niyang sabihing invalid ang 2025 budget dahil nga po sa umano'y mga blankong items. Samantala gusto namang makipagpulong Anak ng teting no lupet. ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay US President No, Donald ito pa na naman, nagpipiling na naman siya kay Trump. Anak ng teting. Paano ka tawag dito, paano mo mahanap yung kahit basahin mo ng 1,000,000 beses yung pahina na yun kung sagaa ka nakadepende, kung sagaa ka nagbabasa, hindi mo makikita talaga yun. Bycam nga nakanteteng naman. Samantalang ito, reward ba kay mabilog ang executive clemency? Ito po si Mabilog ay isa to sa mga bumabatikos or naging witness ng mga baby crocodile, yung mga kampon ni Romualdez laban ho sa mga Duterte. So eto na nga may balita ho rito ang Net25 na eto nga daw ay parang reward kay Mabilog na ma-absuelto siya sa mga kasong kinakaharap niya. Ang masakit ho dito ganito nga ang nangyayari na pagkatapos alam naman na natin si Matubato wala na nga din ata sa Pilipinas. Sino ba yun? Sino ba yung Garma? Si Garma wala na rin ata sa Pilipinas, biglang naglaho. So eto nga siguro, alam nyo ito maging diretsuhan tayo. Lahat naman lahat ng nagiging ginagawang laruan ng gobyerno para kalabanin ng mga Duterte, lahat may mga may mga tawag dito, may mga reward dyan. Katulad na lang yan sa Makabayan Block. Anong reward ng Makabayan Block para sirain ng mga Duterte? Unang-una dahil alam natin na mga makakaliwa sila na gusto nilang pabagsakin ng mga Duterte para makapaghiganti sila. Dahil alam naman natin ng mga Duterte isa yan sa nagpabagsak sa mga NPA. Isa yan sa pumuksa ng NPA dito sa Pilipinas. So yun kaya nga yung impeach na yan maaaring ngayon yung isa sa mga reward nila. Kaso mukhang hindi sila pinapanigan ngayon at parang ginawa lang silang laruan. Tingnan nyo, medyo pumapalag-palag ngayon yung Makabayan Block. Kaso dito, tinaniman na nila si Franz Castro. Sige, kumalaban ka sa amin, kulong ka. Ngayon, tingnan nyo, kahit convicted na, malaya pa rin. Marami katulad ni Dilima. Si Dilima, nakalaya,
naabsuelto yung kaso. O, tapos biglang naging witness sa laban sa mga Duterte. Yung drug lord na inamin niya mismo na siya ay drug lord, lumaya na rin at ginawa rin siyang witness laban sa mga Duterte. Napatungkol dun sa war on drug ni PRRD noon. So halos lahat naman yan talagang los konektado lahat yan na talagang may mga ano yan may mga tinatawag na parangal sa kapag kinalaban mo ang mga Duterte. Kalabanin ko na ko yung mga Duterte, siguro yayaman agad ako. Gago! No? Halimbawa, mag-chat ako kay Ma'am Shitars. Ma'am Shitars, pahinging 10 million pang pagawalan ng bahay para hindi na ako mangupahan, tapos kakalabanin ko ng mga Duterte. Gago! Kaso hindi ko kayang lunukin yun eh. Depende di baling magdildil kami ng asin, wag lang tapakan yung prinsipyo namin. Oo, gali namin ng mga gibara yan. Ayaw namin ng ganung pamamaraan. So eto po, panoorin ho natin. Lumabas na rin po yung executive clemency po ni former Iloilo Mayor Jed Mabilog. At kayo po ay may reaction tungkol dito. Maybe you can tell our viewers and listeners what your reaction is and why you feel that way. Well, alam po ninyo, yung si Mabilog ay dinismiss ng ombudsman for graft. At sinuspindi nga yan at hindi na dapat makakabalik yan sa servisyo dahil nga sa graft. Pero nung bumalik at maraming sinasabi kontra kay Presidente Duterte, siniraan siya, pati na yung kanyang drug war, kaya suddenly bigla nilang binigyan ng clemency. Ang ibig sabihin yan ay isang reward para sa kanyang mga pinagsasabi, paninira. At most likely, gagamitin nila testigo yan laban kay Presidente Duterte doon sa kanyang drug war. So are you so obviously kasi although sabi rin naman ni Mayor Mabilog, sa kanya rin po naging political kasi dun sa mga Quadcom hearings wala naman daw talaga yung pangalan niya initially, tapos napasama yung kanyang pangalan. So ibig sabihin pala talaga halimbawa katulad niyan, di ba? Ito, hindi lang si Mabilog, si De Lima, si Espinosa, ang bibigat ng mga kaso nun. So, ibig sabihin, maging anti-Duterte ka lang, absuelto ka sa lahat. Grabe yung grabe yung mga rules and regulation ng Administrasyong Marcos. Kalabanin mo lang ang Duterte, absuelto ka. Ayon yan kay Attorney Sal Panelo, hindi sa akin. At ayon din yan sa anchor dito sa Net 25. Ang lupit, no? Kaya pala sila Franz Castro, Erwin Tulfo, at si Mabilog, si De Lima, si Janet Garin, at yung iba pa ay malayang katulad ni Di Umano ay may kaso din tong si Benny Abante dun sa nakakalimutan ko yung 189 million dun sa may child abuser din to na kaso at Di Umano at etong si Paduano dating NPA din daw. So kaya pala nagiging malaya sila sa buhay nila ngayon dahil isa sila sa mga anti-Duterte. Isa sila sa mga kumakalaban sa mga Duterte. Kaya pala. So ganun lang pala ka-basic yung rules ng administrasyon para maging kakampi mo sila. Maging anti-Duterte. Kaya pala todo sip-sip si Ortega. Kaya pala todo sip-sip si Ortega sa Administrasyong Marcos. Kasi nga, sumipsip ka lang, kakampi ka, may allowance ka pa. Gago! Diba? Ito, nasarap buhay. Sarap pagsisipain sa mukha. Kaya wala siyang choice kung hindi umalis rin, no? He feared for his life and he was also warned not to come back. Alam mo, doon sa hearing, at saka mga statements niya, sinasabi niya, kaya raw siya pinag-initan dahil hindi niya sinuportahan si Presidente Duterte noong tumakbo 2012
2016. Pero kung yun ang linya mo, linya ni Mabilog, di dapat lahat kinasuhan ni Duterte. Oo, tama. Hindi sana nung mga panahon na yun, halos lahat ng mga politiko mababa. Ganito lang ang tingin kay PRRD noon. Hindi niya ata naalala yun. Kung ganun man ang kalakaran or pamamalakad or ganun man yung mindset ni PRRD, di sana lahat kayo nakulong. Ang dami-daming against to Duterte noon pa man nung pagtakbo pa lang ni PRRD bilang presidente ng Pilipinas. Parang kalukuhan nga talaga yun, no? Hindi pala parang talagang kalukuhan yun. Ni anak ng teting naman yun lang, ganun lang kababaw. Ganun lang kababaw yung statement ni Mabilog, tas okay na? Intindi nun. Napakababaw naman nun. Grabe talaga. Sige, tuloy. Dahil wala namang sumuporta sa kanya. Isang gobernador sa Agusan del Norte. Tama. Wala nang iba. Lahat kumontra sa kanya. Lahat na mayors, lahat na gobernador, pati mga barangay kapitan. Wala naman tumulong sa kanya. Taong bayan ang sumuporta sa kanya. Kaya yung kanyang katwiran, hindi totoo yun. Doon lang nagpapakita na sinungaling siya. But, ni-review ko, Attorney Sal, yung kanyang appearance before this Quadcom hearing. At meron siyang actual clips of President Duterte threatening him na ipapapatay siya. Naku. Na that's why he fled. Bakit umabot ka pa dyan? Gago! Ang bobo naman nun. Di sana patay ka na ngayon. Parang sabi kayo ng sabi na malupit ang Duterte, mamamatay tao. Tapos yung mga nagsasabi na gusto ko yung papatay ni Duterte, bakit buhay ka pa? Kalukuhan. Hindi nakakaurat yung ganung nakakainis yung mga ganung yung pahayag na yung mga alibay na gusto ko ipapatay ni Duterte. Ipapapatay ako. Bakit buhay ka pang putang ina ka? Ay. Gago! Sorry. Buisit kasi, di ba? Ba't buhay pa kayo ngayon? Ba't di pa kayo nagkamatay? Gago! Kahit na tong mga to, laging ganun. Ipapatay ako ni Duterte. Laging ganun yung alibay. Hindi ba? The country, and he was away for 7 years. He was granted political asylum by the United States dahil merong actual threat sa buhay niya na ayon sa kanyang testimonya, pinipilit siya na isangkot si Mar Rojas at si Franklin Drilon bilang mga sangkot sa illegal drug trade. Wow! Naghanap pa ng kakampi pala tong si Mabilog. Hindi ko napanood to Grabe ka, Mabilog, naghanap ka pa ni Keso si Mar Rojas, si Franklin Drilon. Anak ng teting naman. Kinampihan ka ba? Kalukuhan ng mga pinagsasabi nito. At ang mga tumatawag sa kanya na telling him you should leave, wag ka pupunta sa Campo Crame dahil ipapapatay ka, di ba? That's why bakit doon pa kita mo, tingnan mong kabobohan yun. Bakit doon pa siya ipapapatay sa Campo Crame kung pwede naman sa ang lugar? Kaya sobrang sa lahat ng mga naniniwala kay Mabilog dito sa statement niya laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kayo ay magpa-check up. Baka kayo ay naputulan na ng mga ugat. Baka hindi na masyadong nagpa-function yung mga ugat nyo sa utak nyo. At ganyan na kayo mag-isip, baka nababaliw na kayo ha. No nga pala, congrats pala dun sa mga nagrally sa impeach laban sa doon sa sinusulong nila impeachment kay BP Sara Duterte. Ang dami nila, umabot ng mga 200 plus.
Gago! Isa pa rin yun, no? Tanga na, nagsama-sama lahat ng tanga sa Pilipinas ba? Nagsama-sama lahat ng mga tulonggi sa Pilipinas. Akalain mo yun na pagsama-sama nila kayong galing, ah. Gago! Pati ng ilong ko. Ang galing eh, no? Nagsama-sama silang lahat. Oy, bibihirang magawa ng tao yan na mapagsama-sama mo lahat ng tulongge sa isang rally. Gago! Pero mo, ang report ng TV5, libo-libo ang dadalo dyan sa rally na yan. Kung bilangin, nasa 200 lang ata kayo. Partida, ginastusan nyo pa yan. Gago! Ba't nagtiting tong mga hayop na to? The following day, immediately he left, no? On a flight to Japan. And then from Japan, he was able to leave to the United States. Yung pong sinasabi niya, under oath po yun. At merong actual clips po ang former President Rodrigo Duterte threatening him. Parang at least 3 yung clips na nakita ko na pinalabas din po nung hearing na talagang may actual pagbabanta mula po sa dating Pangulo sa buhay po ni former... Ang isang Duterte, kadalasan kasi talaga may mga pagkakataon na yung biro ng mga Duterte ginagawang totoo ng iba. No? At yung, alam nyo, ang isang mamamatay tao, ba't kailangan niya pang mag-threat? Bakit kailangan niya pang magsalita na, oy, papapatay kita? At ang, hindi na, sino ba naman, tanga ba naman? Nasasabihin pa sa media na ipapapatay si Mabilog. Kalokohan naman ata yun. Saan ka nakahanap ng ganong katangang tao? Walang ganun. Kahit sinong mga mamamatay tao dyan, pag gusto kong papatay, papapatay ka ng mga yan. Hindi na kailangan pang sabihin sa media na, oh, geto, patay kita, pagmunta rin, geto, ganyan. Hindi ta ngayon si PRRD, una lawyer yun. Ngayon, kung kayo na parang naniwala, tulonggis kayo. Iloilo Mayor Jed Mabilog, Attorney Sal. Number 1, gawa-gawa nyo lang yun. Kahit pa yung mga sinumpat, di ba ganyan naman ginagawa nila sa Kongreso. Pangalawa, yung sinasabi ninyong threat, o sinasabi niyan threat, yun kasama yun sa mga pagbabanta ni Presidente Duterte doon sa mga involved. Kaya biglang nagkawalaan niya mo yan, natakot lahat Yung bantang yun kasama yun sa kanyang patakaran. Takutin itong mga taong ito. Pero wala naman, hanggang ngayon, wala namang magpapakita na may pinatay siya. So ibig sabihin, nagbanggit nga ng threat etong si PRRD dahil nga involved to sa droga. Tama ba, droga? Mga ganito kasing mga utak ng mga tao, pang-addict lang to So, kaya pala siya biglang lumuwas ng... So, ibig sabihin, totoo nga ganun ikaw. Ibig sabihin, totoong ganun nga si Mabilog. Bakit siya lumayas ng bansa kung wala naman pala siyang ginagawang masama? Basic lang naman yun, di ba? Common sense lang naman yun. So, ibig sabihin, nag-threat nga si PRD pero sa pangkalahatan. Hindi dito kay Mabilog. Bubo talaga. Sino ba pinatay niya? Sa anong kalakaran? Under what circumstances? Wala. Puro lang akusasyon. Si Presidente Duterte naman, natural sa kanya yan Yun yung estilo niya. Kaya siya naging matagumpay. Pero bakit siya pinag-initan, Attorney Sal? Why are there actual Pinag-iinitan clips niya lahat of death threats? Sangayon sa intelligence, talagang involved siya. Pero di ba bakit si Bato, sabi ng PIDEA wala yung pangalan niya? Di ba sabi ni General Bato noon at the time, tutulungan kita kung talagang wala. Wala naman. Tapos sasabihin niya, hindi siya pupunta rin dahil papatay siya. Yun kapulos to ganda yun. Papatay ka sa loob ng PNP. So Attorney Sal, kayo po ay you firmly believe na talagang talagang naging sangkot po si dating Mayor Jed Mabilog sa drugs. Yan ang intelligence report. Apart from that, na talagang napatunayan siyang guilty sa corruption. Ngita mo, ang mga nabanggit ko kanina, si De Lima, si Espinosa, sino ba mga involved sa droga? Yun pala, involved din pala to si Mabilog. Kaya nga hindi na bago
Diba? Di, pansinin nyo maigi, hindi na bago, halos umikot lang tayo ng umikot. Pinalaya yung drug lord, si Espinosa, tas ginawang witness. Pinalaya si Dinima, ginawang witness. Inabsuelto tong si Babilog, ginawang witness. Oh, ano ba bang kailangan pa nating explain dyan? Ano pa bang kailangan nating paniwalaan sa mga sasabihin yan? Eh di wala. Ngayon yung mga propaganda niya na kesyo binabantaan siya, alam mo, Mabilog, kung binabantaan ka ng isang tao, matagal, tsaka sino magbabanta na gagawin niya sa yun? Tapos naka-media pa. Eh kung palagay mo na delikado talaga buhay mo, eh baka talagang adik ka. Gago! O baka talagang nagbebenta ka ng ipinagbabawal na droga or sangkot ka sa mga illegal na gawain. Ganun lang yun eh, ka-basic eh. Ewan ko ba rito sa hinayupak na to. Pero yun nga, no, alam naman natin na lahat ng mga pangyayaring to, eh talagang ito ay kagamitan lamang or sangkapan lang ng gobyerno para yung sinasabi ni Marcos na papabagsakin siya ng Duterte. Una na bukod sa bagsak na yung gobyerno niya. Alam mo, ang totoong nangyayari, ang Marcos administration talaga ang may gustong pabagsakin ang mga Duterte. Na kahit sila naman na talaga yung may hawak ng kapangyarihan ngayon. Diba? Pero ano lang yun eh, panapanahon. May panahon yun ngayon, so may panahon para sa mga Duterte. Antayin namin yan. Samantalang mapunta na nga tayo dito. Eto. Ayan oh. Grabe yan oh. Nakita nyo ba yan? Ha? Lalakihan ko pa ba? Ayan oh. Oh. Babasahin natin ha. This is so alarming. Boat buying in broad daylight. Ganito mangampanya si Dan Fernandez sa Laguna. Please, magising kayo. Eto ha. Eto, papanoorin ho natin. No. Ito po ay from Laguna Resort News. Ha? Kita mo, Laguna Resort News pang nagbalita. Panoorin ho natin. Kasi gusto po namin na ako bilang tatakbong gobernador, humingi po ako ng suporta sa inyo. At ako naman, bilang gobernador, may dala akong biyaya o magbibigay ako ng benepisyo sa inyo. Hindi kayo uuwing lumaan. Uuwi kayo may dalang pera. Batay na. Ako po ay manghihingi ng tulong sa inyo. At hindi po kayo ring uuwing luwaan. Ako po ay magbibigay ng biyaya. At ako po ay magbibigay ng pera. Gago! So eto boat buying, pera mo man o hindi ang pinamimigay mo, lalo tumatakbo kang kandidato kung saan mga ahensya ng gobyerno, kung senador, congressman, vice mayor, kahit saan pa, kahit mapakapitan, konsihal pa yan, kung gagamit ka ng pera para iboto ng taong bayan, is bawal pa rin yan, nasa batas yan. Ayan ang maitatawag na vote buying. So ang malupit dito, no, parang wala na silang pakialam sa batas natin. O Comelec, anong masasabi nyo dito? Lantaran na lantaran na pagbo-vote buying to. At ito pa pinakamalupit sa lahat. Kung matatandaan nyo, ang sahod po ng isang congressman ay umaabot po ng 250K. Ngayon, kung gagamitin niya yon sa pangangampanya, pagpagawa ng t-shirt, pagpagawa ng mga tarpaulin, at pamimigay ng mga kung ano-ano, kukulangin po yung 250K na yon. Ngayon, saan kukuha itong si Dan? Sabihin mo, sa pag-aartista mo? Di sana hindi ka na tumakbong politiko kung mayaman ka na sa pag-aartista mo. I-acting ka lang naman doon, magpapakita ka lang ng puwet. Gago! Di ba? Ngayon, bakit parang hinahayaan to ng
ng COMELEC. At ano to, parang ano to, wala nang takot yung mga congressman dahil porket bata sila ni Tamba, parang okay lang sa kanila. So ito, tuloy pa natin ha. Aside kung sa bibigay mo ni Congressman Don Ronay, ang iyong lingkod, pero natin personal, ibibigay ko sa inyo. O, pera niya daw yung personal. Tingnan mo katangahan. Akala niya siguro, porket pera niya, sige sabihin na natin pera mo personal, vote buying pa rin yun. O sasabihin, hindi pa naman botohan Jay. Ano ba naman? Kahit naman na hindi pa botohan, vote buying pa rin maituturing yan. Tumatakbo ka mag-i-eleksyon magiging vote buying lang ang pagbayad sa boto kapag eleksyon, pag esaktong botohan na. Hindi ganun yun. Naku po. Pero maganda dito, hindi pa po tayo gobernador. Nabibigay na po kami ni Dondo at nagpag po sa congressman. Lalo higit, pag siya na naging congressman, ako naging governor, si Vice Governor ang naging Vice Governor General Mate. Triple ang bibigyan namin sa inyo! Okay po ba yun? Okay. Yun po, bakit po kami? Grabe, no? Yung mga tao, tungtuwa. Tungtuwa naman yung mga hayop. Yan ang hirap sa inyo, dinadaan kayo sa pera kaya siguro, siguro isa din sigurong strategy ng administrasyong Marcos na pahirapin ang mga Pilipino, pahirapan ang mga Pilipino sa kahirapan dito sa Pilipinas para lahat ng tao magutom at mangailangan ng pera, at kapag namigay sila ng ayuda at pera, kakagatin ng taong bayan yun, gano'n. Gago! Parang gano'n ang nakikita ko dito. Ang lupit mo, Dan Fernandez. Ang lupit talaga nito. Buti na lang, naipasa na-post yan ni Vanat Vai sa kanyang at buti na lang, ito, pares sila nito. Yan, ay tirik yung mata, Naku po, nakahimlay na. Ay, sorry. Gago! Ito na yung inaabangan ng lahat. Ng lahat na mga nag-aabang dyan, Ito nga, umamin na si Marcos Jr. na hindi siya magpapadrug test. Alam niya sa sarili niya na mabibisto siya ng taong bayan. So eto po, panoorin po natin. Again, called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. No. Why should I do that? No. Gago! No. You don't see what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. There's no. Uy, hindi. Hindi daw sukatan ng hair follicle test para pagkatiwalaan ng bawat ahensya ng gobyerno. Ulul. Gago! Sinasabi na. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Mr. President, you're heading to the PFP. Utang ina. Ulitin natin pakinggan nyo ng mabuti. Again, called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. No. Why should I do that? You don't see what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. There's no, wala namang connection ng sinasabi na. Ano daw connection nun? Gago! Sige, yan mo, i-connect yun pag nanalo na si BP Sara bilang presidente.
Anak ng teteng, ito, kung wala naman kayong itinatago sa taong bayan, sino ba? Ikakamatayin nyo ba yung pagtanggal ng buhok nyo rito? Gago! Tanong lang, ikakamatay ba yung pagtanggal ng buhok dito? Ititest kung adik ka ba o hindi. Anak ng teteng, ba takot na takot kayo? Bakit parang ilag na ilag kayo? Kung wala naman kayong itinatago at malinis ang pagkataon nyo, bakit takot kayo sa hair follicle test? Bakit takot kayo sa drug test? Alam na. Mga kababayan, ano bang ano nyo rito? Ano bang masasabi nyo rito? Siyempre, 'di ba? Anong masasabi nyo rito sa mga nabanggit ni Marcos? Mapatungkol ho dito sa sinabi sa interview niya na ito, medyo medyo nakaka-syukaran. Nakakatakot. Ito, magbasa tayo ng komento ng mga Pilipino dito sa video na to. Ito, sabi ni Dana Amerol, bangag-bangag, walang kwentang pangulo. Ito, sabi ni Rolly Sumaling, takot, ha. Kung wala kang tinatago, Mr. President, magpa-drug test ka. Di ba? Sino ba naman adik ang gustong mabuking? Sabi ni Mars M. Holo. Tama naman. may punto si Mars dito. Ikaw, Mars, ha? Sino nga ba namang adik ang gustong mabisto? Wala naman siguro. Eto, bakit takot siya kundi hindi totoo? Mas dapat siyang magpa-hair follicle test. Totoo. Dahil dahil presidente yan. Sabi ni Malu Esteban. Ito pa, sabi ni Marcelino B. Yosores, kapal ng muka, napakasinungaling mo, nakakabwisit. Sabi na ito, Bisaya, hadlok kay adik. Gago! Sabi na IC May Perer, sabi na, hadlok man, ay adik eh. Gago! Natakot kasi dahil adik. Grabe, no? Natakot si Marcus. Wala tayong magagawa. Ganun talaga buhay-buhay. Nag-adik ka. Yun lang yun eh. May simple nung hair follicle test sa public mo gagawin, hindi mo magawa. O bakit si Presidente nung hinahamon siya, ginawa niya. Diba? Ganun dapat eh. Tangin na naman kasi, napaka simple lang nun hair follicle test. Bakit? Pag ano ka ba, si Samson? Pag tinanggalan ka ng buhok, manghihina ka? Gago! Si Samson kasi, sa mga hindi nakikilala si Samson, siguro alam nyo naman, nagbabasa naman kayo ng Bible, di ba? Si Samson yung malakas. So kapag ginupitan yung buhok nun, nangihina. Nawawala yung lakas niya. Siguro baka ganun si Marcos. Pag pina-hair follicle test, siyempre, buhok nga naman yun, manghihina siya. Ay, no. Tagal natin, no? May impeach ka na lang lahat, Marcos, pero wala pang drug test. Gago! So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, katulad ho nitong kay Dan Fernandez at kay Marcos Jr., i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.